So ngayong araw, maganda ang balita natin kasi meron tayo dito sa farm na isang banyerang native pigs! Ang dami niyan! Akala ko isda lang ang nilalagay dito. Hindi pala. Sunod-sunod kasing nanganak ang ating mga mommy native pigs. Kaya yan, napakarami at magkakasahi sila. Ang cute. Pero dahil sa experience natin noong nakaraang breeding season, hindi natin nahihayaan na mangyari yon. May adjustment tayo na gagawin. Isang umaga sa farm, nagpunta si John Paul sa paddock ng baboy natin. Nanganak na isang inahin. So pag nakita ito ni kay Jeremy, siguradong matutuwa yun. Kasi manok na yung isang inahin. At tama siya, tuwan-tuwa ako. 1 down na tayo at 7 ang anak kagad. Kaso hindi makalapit dahil medyo matapang ang inahin. Timo at protektado ang kanyang mga anak. Nasa office ako niyan kaya hindi ako nakapunta. At bago pa ako makapunta kinabukasan, Ang matindi, papunta pa lang ako, nanganak na rin yung isa. nanganak na rin ang pangalawang inahin. Talk about blessed, di ba? At 8 naman ang anak. So naka 15 na tayo. At pagpunta ko, ongoing ang paglilibor ng pangatlo. Iba ka talaga, Whitey. Ang lupit mo. Ang pangatlong inahin, nanganak na ng 3. Kaso patay ang isa. Sayang. Pero this time, hoping kami na ongoing pa ang panganak. Kaso tumayo na siya eh. May total na tayo na 17. 17 out of 18 anak. Kaya lumayo muna kami, baka manganak pa ang isa. At gagawin natin ang project natin na paglilipat sa kanila sa movable natin na paddock. Ito ang adjustment na gagawin natin para maiwasan ang nangyari sa atin noong ating first breeding season. Ang magkasakit ng mga biik at isa-isang mamatay. So ang plano, lilinisin natin ang side na ito ng farm. Then ang maliliit natin na native pigs, ibabalik natin sa luma nilang paddock para ilipat at gagamitin ng mga inahin at biik nila ang movable paddock. Na sa ganon, maminimize ang viral at bacterial build-up, lalo pa at nagsisimula na mag-uulan. Pero maganda na ang senyalis natin ngayon. Lahat ng inahin nagpapasuso at relax habang nagpapasuso. Kasi nung una nangyari na kakaraan, hindi nagpasuso ang huling inahin na nanganak. Kaya mga biik niya nanghina sa ilang araw pa lang dahil hindi nakasuso ng colostrum at nagtuloy-tuloy manghina hanggang magkasakit at mahawa pa ang ibang biik na should be healthy na. At that time din, medyo ilang araw kasi pagitan ng panganak ng inahin. Kaya malaki ang pagitan nila at tanda na ng inahin ang mga anak niya. Ayaw magpasuso ng 2 sa latest na anak. Last time, masyado ring latete at damusak ang paddock ng mga biik. Kaya nakabuelo ang mga bakterya. With our movable paddock, may iwasan na yon or kahit ma-minimize. Ilang araw naman nating na-try itong movable paddock natin sa maliliit at maliksing baboy. At naging okay naman, kaya assumption natin magiging okay din ang mga inahin dito at mga biik. At magiging isang challenge natin ang pagtataboy ng mga inahin. Hirap na hirap kami dati sa pag-corner sa inahin. Okay, set up na natin yung paddock. Lilipat na natin yung mga inahin natin. Gaano kahirap, hindi natin alam. Pero testingin natin. Wala ibang paraan kundi testingin. Pero ngayon, meron tayong mga panel ng paddock na magagamit pang salok sa mga baboy. Kaya tingin ko, mas magiging madali ito kahit paano. Kaya sinet up namin na maayos ang receiving paddock. At ang dadaanan, hinirangan namin para papasok talaga sila sa loob. No choice. Mga inahin ang target natin kasi madali nang habulin ang mga biik. At dapat sabay-sabay sila kasi para isang sara ng ating paddock. Madali na sana yung 2. Yeah. Nice! Kaso yung isa sa side ayaw sumunod. Marami kaming pamamaraan na tinaray. Kaso medyo ayaw niya talagang gumalaw kasi ayaw niyang iwan ang mga biik niya. Hindi naman namin masalok din basta dahil nga nasa kawayanan. Pero in the end, nagawa natin ang paraan. Tatalino pa gayon sa amin para sa kanila din naman ito eh. Nang masecure natin ang mga inahin, kinolekta namin ang mga biik para maputulan ang mga pangil. Kahit nakita natin na sila ay nasuso, di dapat tayo masyadong pakampante kaya pinutulan pa namin sila ng pangil. First time namin ginawa to, di naman kahirapan pero kailangan pa ng partner. Pag sanay na daw kasi sa ganito, kahit solo na eh. Inabot na kami ng dilim pero good news, relax na ang mommy pig. Nagpapasuso na. Pero may kusmekos ng mga big, kahit saan na makasuso. Anyway kasi, meron nga ang gatas lahat at magkakaedad sila. Kaya siguro lito na rin ang mommy pigs pero nakakatuwa silang panoorin. Productive day, productive livestock. Hoping na hindi maulit ang nakaraan dahil sa ating adjustment. Yun lang, peace.